Ma'am, parcel niyo po. Nung nakaraang araw pa ito nasa akin eh. Nako, pasensya ka na kuya ha. May pinuntahan kasi akong importante eh. Sandali, Miguel ang pangalan mo, di ba? Ako nga pala si Rosana. Ayos lang yun, huwag kang mag-alala. Ligtas sa mga parcel mo kapag ako ang rider na may hawak. Eh kung ako kaya mismo, ligtas naman kaya sa'yo? Hindi ka lang ligtas sa akin. Iingatan din kita. Aba, palabiro ka rin pala. O siya, ito na bayad ko. Pwede ba akong tumawag sa'yo mamaya? Bakit ka naman tatawag sa akin? Makikipagkwentuhan lang sana ako eh. Okay, sige. Tawagan mo na lang ako mamaya at sasagutin ko agad. Salamat. O siya, alis na ako ah. Marami pa kasi akong ihahatid na mga parcel eh. Sinundan pa ng tingin ni Rosana ang delivery rider na si Miguel. Matagal niya na kasi itong natitipuhan, ngunit nakatali na siya sa iba. Ilang sandali pa, natanaw nito ang parating niyang asawa na si Jerome na isa namang tricycle driver. Ano yan? Parcel na naman? Hindi mo pa nga nabubuksan yung iba, di ba? Ano naman, ito na nga lang ang kaligayahan ko, magagalit ka pa ba? Hindi naman sa nagagalit ako. Mahina kasi ang biyahe ko ngayon eh. Kaya sana konting kontrol sa paggastos. Ang sabihin mo, tinitipid mo lang talaga ako. Hindi mo kasi kayang ibigay ang mga pangangailangan ko. Rosana, hindi naman sa ganoon. Alam mo naman na may sakit si inay at kailangan ko rin magbigay sa kanya. Pangako, kapag maayos na ang biyahe ko, mabibili ko rin lahat ng kailangan mo. Lagi na lang ang inay mo ang inuuna mo. Paano naman ako? Akala ko pa naman magiging maayos ang buhay ko kapag inasawa kita. Hirap lang palang dadanasin ko sa'yo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Pinapalagpas ko na nga ang pakikipag-usap mo sa mga kapwa ko tricycle driver eh. Bakit? Ano bang masama sa pakikipagkwentuhan sa kanila? Sinabi sa akin ng tindera ng sigarilyong nakikipaglandian ka raw sa mga yon. Naniwala ka naman sa chismis na yon? Kung ganon, maghiwalay na lang tayo. Rosana, wag naman. Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Napapagod lang kasi ako ngayon eh. Kapag ginawa mo pa ulit to, hihiwalayan na talaga kita, Jerome. Nakakapang-init ka ng ulo. Galit na pumasok si Rosana sa kanilang kwarto at doon ito nagmukmok. Samantala, napabuntong hininga na lamang si Jerome dahil sa takot niyang iwanan siya ng kanyang may bahay. Marami man siyang naririnig na usapan sa pakikipaglandian ng kanyang kapareha, ngunit ipinagsasawalang bahala niya na lamang ito. Nang sumapit naman ang hating gabi, nagising ito na wala sa tabi ang kanyang asawa. Kaya bumangon siya para hanapin ito. Alauna na ng madaling araw ah. Bakit gising ka pa? May kausap ka ba? Wala akong kausap. Sino naman ang kakausapin ko sa ganitong oras? Narinig ko kasi na parang nakikipagtawanan ka pa eh. Baka guni-guni mo lang yon. Halina at matulog na nga lang tayo. Mukhang nananaginip ka pa yata eh. Siguro nga. Sandali. May ipapakiusap sana ako sa iyo bukas eh. Ano naman yon? Maaga akong babiyahe bukas. Kaya ikaw na lang ang mag-abot ng 500 na hinihingi ni inay ah. Sige, pero Jerome, may parcel ulit ako bukas ha. Baka magalit ka na naman. Ayos lang. Bili mo lahat ng gusto mo. Halina, matulog na tayo. Mababa sa mukha ni Rosana ang saya dahil magkikita na ulit sila ni Miguel. Ang bago niyang sinisinta. Matagal na kasi itong hindi lumiligaya sa piling ni Jerome. Kaya naman hinahanap niya sa ibang lalaki ang kanyang mga pangangailangan bilang isang babae. Kinabukasan, nagtungo ito sa ina ng kanyang asawa upang ibigay ang perang ibinilin para rito. Hinay, ito ang 300 na pinabibigay ni Jerome. Bakit 300 lang? Ang sabi niya sa akin 500 ang ibibigay niya ngayon ah. Mahina ang biyahe ng anak nyo ngayon. Kaya yan lang ang maitutulong niya sa inyo. Dapat nga magpasalamat pa kayo eh. Na kahit paano may naiaabot pang pera sa inyo si Jerome. Yung mga pangangailangan ko nga hindi niya maibigay. Nakakapagsisi talagang napangasawa kong anak nyo. Hindi ko talaga gusto ang tabas ng dila mong babae ka. Alam mo namang mahirap lang ang anak ko. Kaya bakit siya ang inasawa mo? Dahil nakuha niya ako sa mga magagandang salita niya.
Hindi ko rin gugustuhin na magkaroon ng inutil na biyanan, no? Sumusobra ka na talaga. Hindi ko alam kung ano ba nagustuhan ng anak ko sa'yo. Maganda ako at kinagigiliwan ng lahat ng lalaki. Kaya pasalamat pa kayo, pinatulan ko pa ang anak nyo. Aba, nahihibang ka na nga. Umalis ka sa harapan ko. Baka maihampas ko pa sa itong walis tambo na hawak ko. Itinaas ni Nanay Berta ang hawak nitong walis tambo. Kaya naman nagmadali nang umalis si Rosana sa bahay ng kanyang biyena na babae. Nag-iisa na lamang sa buhay ang ina ni Jerome at tanging siya na lang din ang malalapitan nito para sa tulong. Ngunit nagiging dahilan nito ng pag-aaway nilang mag-asawa. Oh, bakit parang hinihingal ka? May nangyari ba? Bakit nandito ka na agad? Akala ko ba may biyahe ka ngayon? Meron nga, pero hinatid ko lang tong damit na binili ko sa ukayan. Ang ganda, di ba? Mukhang bagay naman sa'yo, kaya kinuha ko na. Mga mumurahin na lang bang kaya mong ibigay sa akin ngayon? Bibigyan mo pa ako ng kati-kati sa katawan dahil dyan sa binili mong damit na yan eh. Pasensya ka na. Akala ko kasi magugustuhan mo. Itapon mo na yan. O di naman kaya, gawin na lang basahan. Para kahit paano, may pakinabang pa rin. Sige, ganun na nga lang. Matanong ko pala. Kumusta ang pagpunta mo kay inay? Nakabili na ba siya ng gamot? Sapat ba mo ang binigay kong 500? Aba malay ko, hindi ko naman ang hinintay ang pagbili niya ng gamot. Pagkabigay ko ng pera sa kanya, umalis na ako. Hindi ko gustong tumagal sa mabahong bahay ng nanay mo. Sana naman. Huwag mo namang ganyanin ang inay. O siya, sige na. Umalis ka na at sayang ang oras. May mga parcel akong parating, kailangan ko ng pambayad. Alis na ako. Hintayin mo ako mamaya ah. Sabay na tayo kumain. Hahalik pa sana si Jerome kay Rosana. Ngunit agad itong umiwas sa kanya kaya naman malungkot itong umalis. Ilang araw niya nang nararamdaman ang panlalamig ng asawa. Ngunit ipinagsasawalang bahala niya na lamang ito. Iniisip niya kasi na baka nagtatampo lang. Simula kasi nang humina ang kita niya sa biyahe, hindi na nito mabili ang mga bagay na mas makakapagpasaya rito. Habang nasa biyahe naman siya, ang kanyang sinisintang may bahay naman ay nakikipagmabutihan na sa delivery rider na naghahatid ng mga parcel nito. Baka dumating ang asawa mo ah. Naku, mamayang hapon pa yun uuwi. Kumain ka na muna. Nagluto ako ng tinolang manok. Huwag mo na pala bayaran ang mga parcel mo. Ako nang bahala sa mga yun. Talaga ba? Masyado mo na talaga akong pinapakilig niyan. Kung gusto mo, ako na rin ang mag-aalaga sa'yo eh. Pagsisilbihan kita na parang reyna ko. Ikaw talaga? Hindi pa nga kita sinasagot eh. Di sagutin mo na ako. At kung gusto mo, magsama na tayo. Ano ka ba? Hindi ganun yun kadali. May asawa na ako, pero naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon para iwanan na siya. Tawagan mo na lang ako kapag nakapagpasya ka ng iwanan ng asawa mo ha. Huwag ka mag-alala. Malapit na yon. Sandali nga, wala bang nakakita sa pagpasok mo rito sa bahay? Tinignan ko ang paligid bago ako pumasok sa bahay nyo. Nasisiguro kung walang magsusumbong. Mabuti naman kung ganon. Bilisan mo na kumain dyan at may gagawin pa tayo. Makikita sa mukha ni Rosana ang sobrang saya nito habang kasama si Miguel. Tuluyan nang nahulog ang loob niya rito. Hindi niya na naisip pa ang maaaring maging dulot nito. Ang pakikipagmabutihan nito sa ibang lalaki ay nauwi na sa mas malalim na relasyon. Hanggang isang araw, nakita ni Nanay Berta ang manugang na nakikipagharutan sa ibang lalaki. Nagtungo kasi ito sa bahay ng kanyang anak at nasaksihan nito ang kalandian ng asawa ni Jerome. Bakit ka nagpapapasok na ibang lalaki rito? Bakit? May masama po ba? Delivery rider siya. Nauuhaw kaya pinapasok ko. Kung ganon, bakit sobrang lapit nyo sa isa't isa? Nakikipaglandian ka ba sa ibang lalaki? Tigilan nyo nga yung pagiging malisyosa nyo. Tumutulong lang ako sa tao, kaya wag nyo yung lagyan ng ibang kahulugan. Kapag nalaman ko na niloloko mo ang anak ko, malalagot ka talaga sa aking babae ka. Tinatakot nyo ba ako? Baka gusto nyong isumbong ko kayo sa anak nyo.
Tignan natin kung makahingi ka pa ng tulong sa kanya. Pasalamat ka at mahal ka ng anak ko. Pinigilan na lamang ni Nanay Berta ang galit nito sa manugang niya at umalis na lamang. Alam niya na kasi na hindi magugustuhan ng kanyang anak kung mag-aaway sila ni Rosana. Samantala, si Jerome ay muling nakarinig ng usap-usapan patungkol sa kanyang asawa. Sinabi ng tindera ng sigarilyong nakita na naman ito ang kanyang may bahay na may ibang kasamang lalaki. Ngunit hindi niya ito pinaniniwalaan. Masaya at nasasabik pa rin itong umuuwi sa kanilang bahay. Rosana, nandito na ako. Nagluto ka na ba ng makakain natin? Kumusta ang biyahe mo? Meron ka man lang bang kinita ngayon? Meron naman kaso hindi ganun kalaki. Na naman? Ano ba yan, Jerome? Balak mo ba akong gutumin? Pasensya na talaga. Mahina talaga ngayon ang biyahe. Babawi na lang ako at bibilang kita ng magandang damit. Kailan pa? Kapag pumuti na ang uwak? Bakit pa kasi nagpakasal pa ako sa'yo? Wala ka naman palang kwenta. Galit na pumasok si Rosana sa kanilang kwarto at hindi nga nito nagawang patabihin sa pagtulog ang kanyang asawa. Ang kanilang pagsasama ay lalong lumabo. Naging madalas na rin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Sinubukan naman ni Jerome na maibalik ang matamis nilang pagsasama noon, ngunit pinararamdam lang nito ang panlalamig sa kanya. Nagpatuloy ang pakikipagrelasyon ng kanyang may bahay sa kalaguyo nito at wala siyang kamalay-malay sa pagkakasala nito sa kanya. Sinubukan naman siyang kausapin ng kanyang ina at binigyan siya nito ng babala. Inay, may mga dala po akong pagkain para sa inyo. Uminom na po ba kayo ng gamot? Nag-abala ka pa talagang dala na ko ng pagkain. Wala ka bang biyahe ngayon? Meron naman po, inay, pero marami kasi akong nilutong ulam ngayon eh. Naisip ko na hatirang kayo rito. Bakit ikaw pa nagluto? Ano bang ginagawa ni Rosana? May lakad daw sila ng kaibigan niya ngayon eh. Mamayang gabi pa raw siya makakauwi. Anak, maging mapanuri ka sa mga kinikilos ng asawa mo. Ang kapabayaan mo ang siyang maaaring magdulot sa iyo ng matinding sakit. Napaisip ng malalim si Jerome sa sinabi ng kanyang ina at bigla na lamang siyang nakaramdam ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Lalo na nang umuwi si Rosana ng hating gabi. Nagkaroon na siya ng pagdududa sa kanyang asawa. Sinubukan niya itong tanungin kung saan nga ba talaga ito nagpunta. Ngunit pabulyaw itong sumagot sa kanya. Nang mga sandaling yon, ramdam na ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Sumagot ka ng totoo sa akin. Saan ka ba talaga nagpunta? Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga na pumunta kami ng kaibigan ko sa birthday ng kapatid niya. Kung ganon, bakit inabot ka ng 2:00 na madaling araw bago bumalik dito? Pwede ba, Jerome? Tumigil ka na? Napapagod na ako at gusto ko na matulog. Pag-iwas pa ni Rosana sa pag-uusisa sa kanya ni Jerome. At lalo lamang siyang nakakaramdam ng galit dito. Kinabukasan, sinubukan niya pa itong lambingin. Ngunit itinulak lamang siya nito palayo. Ramdam niyang hindi na talaga siya kayang pakisamahan ng asawa. Kaya buo na ang desisyon nitong iwanan siya. Nananabik na rin kasi itong makasama ang kalaguyong si Miguel. May kakayahan kasi yung ibigay rito ang mga luho nito. At alam ni Rosanang mas magiging masaya siya sa lalaking yun. Talaga bang sasama ka na sa akin ngayon? Oo, Miguel. Hindi ko na kaya makisama sa walang kwentang asawa ko na yon. Kaya tulungan mo na ako rito sa mga gamit ko. Baka mamaya dumating pa si Jerome. Sa wakas, mayayakap na rin kita gabi-gabi. Mas magiging masaya na tayo. Halika na at umalis na tayo rito. Lalabas na sana ng pintuan si Rosana at Miguel nang bigla namang dumating ang kanyang asawa. Ang tagpo nilang yun ang nag-ugat ng matinding kaguluhan. Hindi lubos akalain ni Jerome na totoo ang mga hinala niya sa kanyang may bahay. Nakipagbuno siya sa lalaking umagaw sa kanyang sinisinta dahil hindi niya hayaang makuha ito ng iba. Hindi niya matanggap ang tuluyang pakikipaghiwalay nito
at mas pinili na samahan ng kalaguyo kaysa sa kanya. Rosana, nakikiusap ako. Huwag mo naman akong iwan. Magtigil ka na nga, Jerome. Alam mo, sa totoo lang, nandidiri na ako sa tuwing tatabi ka sa akin. Hindi ko na kayang pakisamahan ng asawang tulad mo. Hindi mo na nga ako kayang bilan ng mamahaling damit eh. Kaya bakit pa ako magtitiis sa'yo? Pinapangako ko na maibibigay ko na ulit ang mga pangangailangan mo. Maghahanap ako na ibang trabaho para mabigyan ka ng magandang buhay. Huwag mo lang akong iwan, Rosana. Pasensya na, Jerome. Pero si Miguel na ang mahal ko ngayon. Bitiwan mo na nga ako. Wala nang nagawa pa si Jerome nang tuluyan na siyang iwan ni Rosana. Nagsisisi ito dahil hindi niya nagawang ibigay ang buhay na pinapangarap ng kanyang asawa. Nawalan na ito ng pag-asa sa buhay at labis na nalugmok. Dinaan na lamang niya sa pag-inom ng alak ang kanyang lungkot at galit na nararamdaman. Samantala, ang kanyang ina naman ay nagtataka sa hindi niya pagdalaw sa bahay nito ng ilang linggo na. Kaya naman pinuntahan na siya nito sa kanyang tahanan. Pagpasok pa nga lang ni Nanay Berta, bumungad na agad sa kanya ang umiiyak na anak. Jerome, ano nangyari sa'yo? Saka bakit ang kalat at mabaho rito sa bahay niyo? Inay, iniwan na po ako ni Rosana at sumama na po siya sa ibang lalaki. Sinasabi ko na nga ba malandi talaga ang asawa mong yon. Hindi ka kasi nakinig nun sa akin eh. Hindi ko na po alam ang gagawin. Umaasa pa naman ako na magkakaroon kami ng mga anak at masayang buhay. Pero ngayon nasa piling na siya ng iba. Mabuti na nga lang hindi kayo nagkaroon ng anak. Hindi siya karapat-dapat maging ina at asawa. Hayaan mo anak, ipaghihiganti kita sa babaeng yon. Tumulo ang mga luha ni Nanay Berta sa pagkalugmok ng kanyang anak. Nanuot naman sa buto ang galit nito kay Rosana. Kaya naman muli nitong ginamit ang kanyang kakayahan na mambarang. Kinabukasan, sinubukan ni Jerome na magtungo sa bahay ng kanyang ina. Habang naglalakad siya, nakasalubong nito sa daan ang kanyang asawa. Rosana, mabuti naman nagkita tayo ulit. Kumusta ka na? Nagmamakaawa ako. Bumalik ka na sa akin. Ano ba? Hindi mo na ba ako talaga titigilan? Lubayan mo na nga ako. Masaya na ako kay Miguel. Pinilit kong bumangon ngayon para makahanap ng magandang trabaho. Para sa ganun, mabawi kita sa kanya. Hindi mo na kami mapaghihiwalay pa dahil bubuo na kami ng masayang pamilya. Nanginig ang buong katawan ni Jerome sa galit nang sabihin niyo ng kanyang asawa. Nagawa nitong sampalin si Rosana, kaya naman lalo itong namuhi sa kanya at tumakbo na ito palayo. Kinagabihan, isang malakas na sigawang bumungad sa pag-uwi ni Miguel galing trabaho. Nakita niyang nababalisang si Rosana. May sumulpot kasi na sugat sa mukha nito. Ano ito? Paano nagkaroon ng sugat sa mukha ko? Bakit ba ang ingay mo? May nangyari ba? Miguel, huwag mo akong titignan, pakiusap. Umiiyak si Rosana habang itinatago nito ang kanyang mukha kay Miguel. Nahihiya siya dahil hindi nakaaya-aya ang kanyang itsura. At nang makita nga ito ng kanyang kalaguyo, pinandirian siya nito. Mabilis itong dumistansya sa kanya at tila natatakot na tumabi pa. Nakakadiri ang mukha mo. Kung lalaitin mo lang ako, itigil mo na lang yung bibig mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. May sakit ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Ano bang sinasabi mo? Naging totoo ko sa'yo. Kaya pwede ba manahimik ka na lang? Nakakasuka ang mukha mo. Alis na muna ako. Pupuntahan lang ako importante. Sandali, saan ka pupunta? Walang nakuhang sagot si Rosana sa bigla ang pag-alis ni Miguel. Inakala nga niya na uuwi rin agad ito, ngunit hindi na siya nito binalikan pa. Wala na itong nagawa kundi umalis na lamang sa inuupahan ng kanyang kalaguyo. Nagtungo na lamang ito sa nag-iisang kaibigan niya. Sinubukan pa ni Rosana na ipatingin ang sugat sa kanyang mukha. Ngunit kailangan pa itong pag-aralan ng doktor.
Kaya naisip niya na rin na humingi ng tulong sa isang albularyo. Pasensya na pero wala akong kakayahan na alisin ang sumpang bumabalot sa iyong katawan. Anong sinasabi nyo? Hindi ko kayo nauunawaan. Isang taong may matinding galit ang gumawa nito sa iyo. Nararamdaman ko ang pambihira nitong lakas. Tanging halamang gamot lamang ang maibibigay ko sa iyo. Pero maiibsan lang nito ang sakit at pangangati sa iyong sugat. Napanghinaan na ng loob si Rosana na mapapagaling pa ang kanyang karamdaman. Ngunit pumasok sa isipan niya ang taong may matinding galit sa kanya. Naisip nito na si Jerome lang ang maaaring manakit sa kanya. Kaya naman nagtungo ito sa bahay ng dating asawa. Ngunit wala ito ron. Sinubukan niya itong puntahan sa pila ng tricycle at dun niya ito nakita. Jerome, mag-usap nga tayo. Anong ginagawa mo rito? Ipamumukha mo na naman ba sa akin na masaya ka na sa kabit mo? Umamin ka. Ikaw ang may gawa ng sumpa sa akin, no? Ano bang sinasabi mo? Pumunta ka ba rito para lang iparatang yan sa akin? Rosana, pinipilit ko makabangon sa pagkakalugmo ko sa'yo. Utang na loob, kung wala kang sasabihin na maganda, umalis ka na! Sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa nangyayari sa akin, tandaan mo, gaganti ko sa'yo. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Umalis ka na, dahil ayaw na kita makita pa. Ipinagsawalang bahala ni Jerome ang sinabi sa kanya ng asawa dahil hindi niya maintindihan ang paratang nito sa kanya. Pagkatapos nito sa kanyang pagbiyahe, nagtungo siya sa ina. Naabutan niya itong nagdadasal habang nasa harapan nito ang litrato ni Rosana. Oh, bakit naparito ka? May kailangan ka ba? Ano pong ginagawa niyo? Bakit nasa altar niyo ang litrato ni Rosana? Huwag mo yan pansinin. May niluto pala ako dyan. Baka gusto mo kong sabayan sa pagkain. Pinuntahan ako ni Rosana kanina. Sinasabi niya na ako raw ang nagbigay ng sumpa sa kanya. Inay, may kinalaman ba kayo rito? Hindi nakasagot si Nanay Berta sa tanong ng kanyang anak. Sinubukan pa nga niya itong iwasan. Subalit mas naging mapang-usisa si Jerome na naghihintay ng kanyang tugon. Oo, ako nga ang nagbigay ng sumpa sa malandi mong asawa. Bakit niyo ginawa yun? Dahil sinaktan at niloko ka niya. Pinalaki kita ng may mabuting puso, anak. Pero hindi ako makakapayag na samantalahin ng iba ang kabaitan mo. Ginagawa ko ito para maipaghiganti kita sa kanya. Pero inay, kasalanan sa Diyos ang ginagawa niyo. Itigil niyo na, nakikiusap ako. Hindi ko na mababawi pa ang sumpa. Kaya mamamatay siya ng naghihirap. Ilang beses pa nakiusap si Jerome sa kanyang ina na tigilan na nito si Rosana. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Sagad sa buto ang galit ni Nanay Berta sa kanyang manugang. Kaya naman pahihirapan niya ang buhay nito. Pinalaki kasi niya na mag-isang anak dahil iniwan sila ng kanyang asawa. Sumama ito sa ibang babae, kaya naman ang pagkasuklam nito sa mga taong hindi makontento ay lalong tumindi. Hindi niya pinatutulog ang salawahang babae at lagi itong dinadasala ng kanyang orasyon tuwing gabi. Oh, bakit parang hindi ka mapakali? May masakit ba sa'yo? Grabing kati ng mukha ko at hindi ko na talaga alam kung paano ito maiibsan. Kung subukan kaya natin magpatingin sa ibang albularyo, saan pa ba tayo maghahanap ng ibang albularyo? Nahihirapan na talaga ako. Kapag nalaman ko lang talaga kung sino may gawa nito, malilintikan talaga siya sa akin. Ang pagkabalisa ni Rosana gabi-gabi ay mas tumindi pa. Kaya naman naganap ulit ito ng ibang albularyo na titingin sa kanyang karamdaman. Ngunit bigo pa rin ito na magamot ang kanyang sakit. Subalit hindi ito sumuko. Muli itong sumubok sa isa pang manggagamot. Masyadong malakas ang nilalang na may gawa nito sa'yo. Matutukoy mo ba kung sino may kagagawa nito sa akin? Ang mga bakas sa iyong sugat ay nagpapakita na may pambihirang kakayahan ng taong may gawa nito. Hindi ako maaaring magkamali.
Isang matandang mambabarang ang nanakit sa'yo. May karunungan ito na gawing malakas ang sumpang kanyang ibibigay. Matandang babae? Sino sa tingin mo? May naiisip ka ba? Ilang minutong nag-isip si Rosana. At nang matukoy niya na kung sino ang posibleng nang barang sa kanya, mabilis niya itong pinuntahan. Nagtungo siya sa bahay ng ina ni Jerome, kasama ang kanyang kaibigang si Bea. Habang nagpapadingas naman ng kahoy sa lutuan si Nanay Berta, nagulat ito sa pagdating ng kanyang manugang. Binulyawan siya nito at ipinahiya sa mga kapitbahay. Hoy, matandang hukluban! Anong naging kasalanan ko sa'yo para isumpa mo ako? Anong ginagawa mo rito, malanding babae ka? Ano, iniwang ka na ba ng kabit mo dahil sa nakakasuka mong mukha? Oo, kaya humanda ka sa akin! Inatake ni Rosana ang kanyang biyenan. Pinagahampas niya ito ng mga damit na nasa sampayan. Inawat naman ito ng mga kapitbahay at binantaan na ipapadakip siya sa mga tauhan ng barangay. Hindi nagawang makapanglaban ni Nanay Berta dahil tanging ang orasyon lamang nito ang kanyang panlaban. Dahil naman sa ginawang yon ng salawahang babae, mas lalong tumindi ang kanyang kondisyon. Muli siyang binigyan ng isa pang karamdaman ng matanda. Isang maliit na buko lang biglang tumubo sa kanyang leeg. Subalit sa bawat paglipas ng mga araw ay mas lalo pang lumalaki ito. Nagkaroon siya ng problema sa pagsasalita at hirap na ring makagalaw ng maayos. Kung humingi ka na lang kaya ng tawad kay Jerome, sa tingin ko matatanggap ka pa niya. Mabuting tao ang asawa mo, Rosana. Ayoko bumalik sa walang kwentang tao na yun. Kinasusuklawan ko sila ng kanyang ina. Ang akin lang naman, baka magawa nitong bawiin ang sumpa sa iyo ng kanyang nanay. Hindi ako hihingi ng tawad at lulod sa kanyang harapan. Mamamatay na lang ako kaysa gawin yon. Ang mga salitang yon ni Rosana ay kanya ring kinain. Nagkaroon na kasi ng komplikasyon sa kanyang katawan at pakiramdam niya unti-unti na nitong tinatapos ang kanyang buhay. Kaya naman napilitan na itong lumapit kay Jerome upang magmakaawa. Bakit ka nagpunta rito? Sinabi ko nang ayaw na kita makita. Jerome, nagmamakaawa ako. Patawarin mo ako at bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, aayusin ko na ang sarili ko. Huli na ang lahat, Rosana. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Alam kong mali ang ginawa ko sa'yo, pero nakikiusap ako. Tulungan mo akong gumaling. Kumbinsihin mo si Nanay Berta na alisin na ang sumpa sa akin. Nagawa pang lumuhod ni Rosana sa harapan ni Jerome para lamang magpakumbaba. Umaasa itong matutulungan siya ng kanyang asawa. Subalit dumating si Nanay Berta at ipinagtabuyan siya nito. Ang kapal naman ng mukha mong bumalik pa rito. Umalis ka na at huwag mo nang guluhin ang buhay ng anak ko. Alisin niyo na ang sumpa sa akin. Gusto ko bang mabuhay? Umalis ka na at layuan mo na si Jerome. Simula pa noon, lagi na lang kayo nakikialam sa pagsasama namin ng anak niyo. Kayo talaga ang dahilan kung bakit hindi maibigay sa akin ni Jerome ang lahat ng gusto ko. Nakagawa ako ng kasalanan ng dahil sa inyo. Huwag mong isisi sa akin ang pagiging salawahan mo. Kung hindi ka sana nangati, hindi mo sasapitin yan. Galit ako sa mga katulad mo na hindi makontento. Kaya ba binarang niyo ko? Umalis ka na! Tumingin ng masama si Nanay Berta sa manugang, dahilan para matakot ito at umalis. Samantala, si Rosana ay nakaramdam na ng panghihina at sa tingin nito, mukhang hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Nang makalayo na siya sa mag-ina, nakita nito si Miguel na nagde-deliver ng parcel. Sinubukan niya itong lapitan kahit nahirap siya sa paglalakad ng mga sandaling yun.
Tinawag niya ang pangalan ng kanyang kalaguyo. Tumingin lang ito sa kanya at tila takot na takot nang makita siya. Salamat naman at nagkita rin ulit tayo. Hayop ka! Bakit bigla ka nalang nawala? Layuan mo nga ako. Nakakadiri ka na. Kaya bakit pa kita babalikan? Ang kapal ng mukha mong sabihin yan sa akin. Pinagpalit ko ang asawa ko dahil pinangakuan mo ko. Nagsisisi ako na iniwan ko si Jerome para lang sa'yo. Pinaghahampas ni Rosana si Miguel ng hawak niyang bag at binuhos niya ang lahat ng galit niya rito. Ngunit nang mapansin ng kanyang kalaguyong pinagtitinginan na sila ng mga tao, itinulak siya nito palayo. Dahilan para bumagsak siya sa lupa. Namumugto naman ang kanyang mga mata nang makauwi sa bahay ng kaibigan. Kumusta? Pinatawad ka ba ni Jerome? Hindi niya na ako kayang tanggapin. At nakialam na naman sa amin ang buwisit niyang ina. Rosana, aalis na sana ako rito sa inuupahan kong bahay. Pero paano ka? Saan ka titira? Ano? Pati ba naman ikaw, Bea? Iiwanan mo ko? Hindi naman sa ganun. Pero kasi kailangan kong umuwi ng probinsya. Sige, iwanan at talikuran niyo akong lahat. Mamamatay na rin naman ako eh. Muling bumuho sa mga luha ni Rosana dahil tuluyan na itong mag-iisa sa buhay. Wala itong pamilya na pwede niyang hingian ng tulong. Yumao na kasi ang kanyang mga magulang, kaya lumaki na lamang ito sa mapang-abusong tiyahin. Nagtungo siya sa Maynila para makapagtrabaho bilang mananayaw sa isang bahay aliwan. At doon niya nakilala noon si Jerome, ang lalaking bukod tangi sa lahat. Ngunit nagawa niya itong pagtaksilan. Ang kanyang pagkakasala ay siyang nagbigay sa kanya ng paghihirap. Lumipas pa ang ilang araw, hindi na nito nagawang makatayo pa o makabangon sa kanyang pagkakahiga. Dahil naman sa awa ng kanyang kaibigan, hindi siya nito nagawang iwan. Naisip ni Bea na puntahan si Nanay Berta para magmakaawa na alisin na ang sumpa sa kaibigan. Maawa na kayo sa kaibigan ko. Ako na po ang nakikiusap para sa kanya. Nakaratay na lamang po siya ngayon. Walang pagsisisi ang malandi mong kaibigan. Kaya nararapat lang sa kanya na mawala. Ganyan ba talaga kayo kasama? Sasaya ba kayo kapag namatay na siya? Kapag nawala na ang kaibigan mo, magiging malaya na ang anak ko sa sakit na nararamdaman nito. Umalis ka na kung ayaw mong matulad sa babaeng salawahan na yon. Nanginginig sa takot si Beang umalis dahil sa banta sa kanya ni Nanay Berta. Pagbalik nito sa kanyang inuupahang bahay, nakita niya ang kamay ni Rosanang nangingitim na. Nilapitan niya ito at doon na tumulo ang kanyang mga luha. Tuluyan ang nagwakas ang buhay ng kanyang kaibigan. Nang malaman naman ni Jerome ang pagkawala ng kanyang asawa, nasaktan ito dahil minahal niya ito ng sobra noon. Sinubukan nito na kausapin ang kanyang ina at pinakiusapan na itigil na ang pangbabarang nito sa ibang tao. Wala na si Rosana, inay. Kaya sana ito na ang huli na gagamitin yung inyong kakayahan. Hindi ka ba masaya sa ginawa ko para sa'yo? Noon pa man tutol na ako at hindi ko gusto ang ginawa niyo sa asawa ko. Pero tulad ng sinabi niyo, hindi niyo na pwedeng bawiin pa ang sumpa. Kaya anong magagawa ko? Pero sa ngayon na wala na si Rosana, sana itigil niyo na ang ginagawa niyo. Malaki ang naging kasalanan niya sa akin. Pero ayokong umabot sa ganito kaso nandito na. Kaya nakikiusap ako, inay. Sana ito na ang huli na mananakit kayo ng kapwa niyo. Patawarin mo ako, anak. Pero hindi ko talaga pinagsisisihan ang ginawa ko sa malandi mong asawa. Natapos man ang buhay ni Rosana, ngunit ang galit at pagkasuklam sa kanya ni Nanay Berta ay hindi nawala. Lumipas ang isang taon, masaya nang namumuhay si Jerome kasama ang bagong asawa at isa nilang anak.
Si Nanay Berta naman, nagpasya na lamang na umuwi sa probinsya upang doon mamuhay. Masaya ito para sa kanyang anak dahil alam niya na nasa tamang babae na ito. Wakas!